Opo, Manong Tala. Alam na alam ko yan eh. Kaya nga bala kong umakyat sa bundok ng Sarangay. Hingi ako ng tulong sa mga nilalang na naroon. Wika ni Isigani. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pinatay nyo ang Sarangay. Ngayon hihingi ka ng tulong sa mga nilalang. Tanong ni Manong Tala. Hindi po totoong namatay ang Sarangay, Manong. Lumipat lang po ito ng kaluluwa at nag-anyong sanggol. Natural na siklo ng buhay nila. Sa tuwing mapuputo lang kanilang mga sungay. Kayo po ang nagturo nun sa amin, di ba? Nakalimutan nyo na ba? Tanong ni Isigani. Hindi naman. Pero ang sabi ko, antayin yung kusang ilaglag ng Sarangay ang kanyang sungay at doon kayo makipag-agawan sa mga elementong nagnanais itong makuha. Wika ni Manong Tala. Yun nga po ang malaki naming pagkakamali ni Luna. Ayoko na pong maulit yun. Tugon ni Isigani. O sige, kung talagang nais mong puntahan ng Sarangay, hindi kita pipigilan. Pero wag mong aasahan na sasalubungin kanila ng ngiti. Wika ni Manong Tala. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kaagad nang lumakad si Isigani. Pagkarating nito sa tahanan, nagpaalam sa kanyang ama na babalik sa bundok ng Sarangay. At bakit mo pa kinakailangan bumalik sa bundok na yon? Tanong ni Mang Oscar. May kailangan lang po akong gawin, Tay. Para po ito sa ikabubuti ng lahat. Tugon ni Isigani. Mapanganib ang pagbabalik sa lugar na yon. Ayokong mapahama ka, lalo't wala sa magandang kondisyon ang katawan mo. Wika ni Mang Oscar. Alam kong mapanganib, Tay, pero kailangan kong gawin. Maraming mapapahamak kapag hindi ako kumilos. Alam kong ako lang ang may kakayahang gumawa ng paraan. Kaya pakiusap, Tay. Hayaan mong gawin ko to para sa nakararami. Wika ng binata. Kinabukasan, bagaman labag sa kalooban ng mga nakakatanda, muling naglakbay si Isigani pabalik sa bundok ng Sarangay. Habang naglalakad ang binata paakyat, napansin ito na hindi gaanong kahirap ang daanan. Wala na rin ang mga mapanganib na nilalang na nakaharang sa daan. Medyo nag-iba din ang pakiramdam sa paligid. Magaan ang daloy ng enerhiya. Hindi kagaya ng unang punta niya sa lugar na tila hinihila siya pabalik. At ang mga nilalang na dati ay humaharang sa kanila ay siya nang gumagabay papunta sa kinaroroonan ng bundok ng Sarangay. At dahil medyo mahaba na din ang nalakbay ng binata, pinili nitong magpahinga. Habang nakaupo sa lilim ng isang kahoy, hindi maiwasan ni Isigani na maalala ang pinagdaanan nilang magkaibigan. Nasa parehong lugar sila ng mga sandaling iyon. Kamuntikang magpatayan ang magkaibigan. Luna, natatandaan mo ba yung lugar na to? Dito na tayo kamuntikan magpatayan. Pero syempre dahil magkaibigan tayo, hinayaan kitang manalo. Sana kung nasan ka man masaya ka na at hindi nakakaramdam ng hirap. Wika ni Isigani. Matapos ang ilang minuto, tumayo na ito upang magpatuloy sa paglalakad. Kailangan pa niyang tumawid sa kabilang bundok upang marating ang lambak na kinaroroonan ng Sarangay. Konti na lang Isigani. Malapit ka na, konting tiis na lang. Wika ng binata sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi alintana ang baku-bakong daanan.
matatarik na bundok at halos mga patayong bangin na dinadaanan dahil kailangan itong makarating sa mismong lugar sa pagbabakasakaling makakahingi ng tulong sa sarangay. Ilang minuto pa ay narating na nito ang talampas ng kubot. Tumayo ang binata sa gitna. Nakita ang higanting nilalang. Nagpapaikot-ikot sa himpapawid. Kinausap niya ito sa pamamagitan ng isipan. Laking gulat ng nilalang nang makita si Isigani. Dali-dali itong bumulusok paibaba. Anong masamang hangin ang nagdala sa iyo sa lugar na ito, binatang manggagamot? Tanong ng kubot. Isigani ang pangalan ko. Nais kong makausap ang sarangay. Wika ni Isigani. Biglang tumawa ng malakas ang nilalang. Muling nagsalita sa pamamagitan ng isipan. Nagpapatawa ka ba? Kakausapin mo ang sarangay. Kamuntikan mo na siyang mapatay nung una kang dumating sa lugar na ito. Pero gayon pa man, nagpapasalamat siya sa iyo dahil nailigtas mo ang isa niyang katauhan. Wika ng kubot. Sa totoo lang, wala naman talaga akong balak na patayin ng sarangay. Nagkamali lang ang kaibigan ko at kinakailangan ko lang din ipagtanggol yung sarili ko. Wika ni Isigani. Duda ako kung mauunawaan niya ng sarangay. Pero subukan mo pa din. Puntahan mo siya sa kanyang lambak. Paniguradong naroon siya. Pero kapag meron siyang ginagawa, wag na wag mong iistorbohin. Wika ng kubot. Sa isip naman ni Isigani, ano kaya ang posibleng gawin ng isang higanting kalabaw? Matapos makipag-usap, kaagad nang tumuloy si Isigani papunta sa lambak. Dahan-dahan itong naglakad at habang papalapit, unti-unti nitong nararamdaman ang pagpintig ng tangang sungay. Nakakarinig din siya ng mga tunog na tila mula sa bakal na pinapalo. Dala ng kuryosidad, hinanap nito ang pinagmumula ng ingay hanggang sa marating ng binata ang maliit na kubo sa gitna ng latian. Nakita nito ang kumikislap na baga mula sa pugon. Laking pagtataka ni Isigani dahil alam niyang walang taong nakatira doon sa lugar. Kaya dali-dali itong naglakad papunta sa kubo. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang isang nilalang na halos 10 talampakan ng taas. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit mapapansin ang napakahabang sungay nito. Nang maramdaman ng nilalang ang presensya ni Isigani, huminto ito sa kanyang ginagawa. Laking gulat ng binata dahil biglang ibinato ng nilalang ang hawak nitong maso. Mabuti na lamang ay nakaiwa si Isigani. Anong ginagawa ng isang mortal sa teritoryo ng mga engkanto? Tanong ng nilalang. Humarap ito sa binata. Napagtanto na ang malaking nilalang na yun walang iba kung hindi ang sarangay. Mawalang galang na po. Pasensya na kung naistorbo ko yung ginagawa mo. Wika ni Isigani habang naglalakad palapit sa nilalang. Anong kailangan mo? At naisipan mong magbalik sa lugar na ito? Hindi ka ba nakontento sa tangan mong gamit? Tanong ng sarangay. Hindi po ako nagpunta dito para kumuha ng kung anuman. Pero kailangan ko ng tulong nyo.
tugon ni Isigani. Hindi ko alam kung anong uri ng tulong ang maibibigay ko sa iyo. Pero sige, magsalita ka. Baka sakaling may magagawa ako. Muling wika ng Sarangay. Pinaliwanag ni Isigani ang tungkol sa nangyari. Simula nang makuha nila ang sungay hanggang sa mawakan ito ng binata. Unti-unting hinihigop ng sungay ang buhay ko. Alam kong ito ang kapalit ng paggamit ng bertud na nagmula sa inyo. Pero ang gusto kong malaman, kung paano ko mapapahaba yung buhay ko. Marami pa akong dapat matulungan eh. Hindi pa dapat matapos yung misyon ko. Wika ni Isigani. Tumayo ang Sarangay. Nagpunta ito sa kanyang pinapanday na sandata. Kaming mga Sarangay, nilalang na may dalawang katauhan. Ang isa ay lumilitaw tuwing bilog ang buwan. At ang dominante, itong tutokong anyo. Itong nakikita mo sa ngayon. Magandang maunawaan mo kung anong uri ang hinihingian mo ng tulong at kung ano ang iyong tangan. Ang mga sumusunod ay hango sa salaysay ng Sarangay. Nagsimula ang kanilang tungkulin nang ipinatapon sa lupa ang 200 rebeldeng anghel. Bumagsak ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang bawat isa sa mga ito nagkaroon ng iba't ibang anyo at kanya-kanyang teritoryo. Ang ilan ay namuhay sa kabundukan, kinuha ang anyo ng bato. Ang ilan naman ay bumagsak sa karagatan, nagkaroon ng anyo ng kagaya sa isda. Meron ding nanatili sa himpapawid at nawala ng katawan. Ngunit nagagawa nilang gamitin ang elemento ng hangin, apoy at kidlat. Samantalang ang ilan naman, bumagsak sa kagubatan, kinuha ang anyo ng iba't ibang uri ng hayop. Isa nga sa mga ito ang Sarangay, na may kalahating katawan ng tao at ulo ng kalabaw. May ilang katulad ng kanilang anyo, ngunit mas maliit ang mga ito na kung tawagin ay mga balaw. Nagkaroon sila ng sariling kaharian, samantalang ang mga Sarangay naman nagkaroon ng sari-sariling teritoryo. Pinangalagaan nila ang nasasakupan hanggang sa naging ganid ang ilan sa mga nilalang at pilit na inagaw sa mga Sarangay ang kanilang teritoryo. At dahil kakaunti ang bilang ng mga ito, hindi nila nagawang magtagumpay sa mga pinanubol na bumuo ng hukbo mula naman sa ilan pang mga nilalang na namumuhay sa mundo. Mapayapang nilalang ang mga Sarangay na ang tanging dahilan kung bakit namumuhay. Muling mapatunayan sa Ama na sila ay karapat-dapat na bumalik sa kanyang kaharian. Kaming mga Sarangay, walang ibang hinangad kung hindi makabalik sa piling ng lumikha. Ngunit sadyang mapaglaro ang mundo. Napilitan kaming lumaban. Kalaunan ay kinatakutan dahil mabangis daw kaming mga nilalang. Wika ng Sarangay. Dagdag pa nito, minsan silang naging katuwang ng mga tao, hindi lang sa pakikidigma, kundi maging sa mga gawaing nagpaunlad sa pamumuhay. Kalaunan naging mas maalam ang mga Sarangay. Naramdaman ito ng mga tao, kaya naman nagpasya ang mga itong bawasan ang kanilang bilang. Nalaman ng mga Sarangay ang balak ng mga tao, kaya naman tumakas ang mga ito papunta sa kabundukan. Doon ay kanya-kanyang namuhay ang mga Sarangay. Nagtatag ng kani-kanilang mga teritoryo
Ang isa ay walang pakialam sa iba. Sa ganong paraan, nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga nasasakupan. At dahil sadyang gahaman ang mga tao, naghangad ang mga ito ng kapangyarihan na higit sa kanilang angkin. Tinugis ang mga sarangay para sa mga sungay nito na naging dahilan naman ng unti-unti nilang pagkaubos. Natuklasan ng mga tao na ang sungay ng mga sarangay may kakayahang magbukas ng trangkahan papunta sa espiritual na mundo. At maliban pa sa kakayahang ito, nakakapagbigay din ng kakaibang lakas ang sungay ng sarangay sa sino mang magtatagumpay na makuha ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang kapangyarihang ibinibigay ng sungay ng sarangay ay may kapalit. Kagaya ng ibang bertud, nakadepende sa paggagamitan ang magiging kapalit nito. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan ang batas na kailangang sundin ng sino mang nagnanais na magkamit ng bertud mula sa sungay namin. Wika ng sarangay habang hinahataw ang nagbabagang bakal. Kung ganon, hindi lang kami ng kaibigan ko ang kauna-unahang kumuha ng sungay mula sa inyo. Tanong ni Isigani. Tama ka. Hindi lang kayo ang unang naghangad ng kapangyarihan mula sa amin. Maraming nauna sa inyo. At sa bilang na yon, masasabi kong iisa pa lang ang talagang nagtagumpay na paamuhin ang bertud. Tugon ng sarangay. Kung ganon, may paraan para mapaamo ang bertud? Muling tanong ni Isigani, bagay na hindi sinabi sa kanya ng ama at ni Manong Tala. Tama ka. Merong paraan. Ngunit hindi ito magiging madali. Dahil kailangan nilang pagdaanan ang 5 pagsubok bago tuluyang mapasunod ang sungay. Wika ng sarangay. Meron palang ganon. Bakit hindi ko to nalaman ng mas maaga? Tanong ni Isigani. Hindi nito lubos maisip na may paraan pala para magamit ng maayos ang sungay nang walang napapahamak. Huwag kang manghinayang sa buhay ng kaibigan mo dahil kung wala siya, hindi makukumpleto ang 4 sa 5 gawain. Wika ng sarangay. Nagulat si Isigani sa sinabi nito dahil wala namang natatandaan ang binatang ginawa ng kaibigan. Teka, wala naman ako maalala na ginawa ni Luna eh. Sa palagay ko nga, puro kasamaan lang yung ginawa nun eh. Tugon ni Isigani. Hindi mo naaalala dahil masyado kayong nabulagan sa masamang gawin ng kaibigan mo. Hindi mo na nakita ang kabutihang ginawa nito para sa nakararami. Kung iyong natatandaan, nanggamot si Luna gamit ang sungay. Ng mga panahon ito, karamihan sa mga nagamot ng kaibigan mo nag-aagaw buhay. Sa makatuwid, kahit papano nagsakripisyo si Luna para sa ikabubuti ng lahat. Kahit pa iba ang tingin sa kanya ng mga tao, pinili pa rin niyang tumulong. Wika ng sarangay. Nagulat si Isigani sa naging revelasyon nito. Ngunit ang ipinagtataka niya,
kung paanong nalaman ng nilalang ang mga gawain ni Luna noong nabubuhay pa ito. Teka, paano mo naman nalaman yan? Sa pagkakatanda ko, nagawa ka naming patayin, di ba? Tanong ni Isigani. Ang kamatayan para sa amin, pangkaraniwang pangyayari. Nagagawa namin itong takasan sa oras na gustuin namin. Nang mga panahong nakuha niyo ang aking sungay, nasa ikalawang anyo ako. Ang totoo kong katawan, nakakubli sa sanggol, na siya namang pinangangalagaan ng isang kubot. Pagpapaliwanag ng sarangay. Biglang naalala ni Isigani ang mga sinabi ni Manong Tala tungkol sa kakayahan ng mga sarangay na muling mabuhay. Pinaliwanag naman ng binata ang tungkol dito. At ayon sa nilalang, hindi totoong nabubuhay silang muli. Sa halip, humihiwalay ang kanilang totoong katawan sa kanilang napiling anyo. At sa oras na mamatay ito, muling sisibol ang panibago nilang katauhan, bagay na hindi mapaniwalaan ni Isigani dahil sa tanambuhay nito. Noon pa lang siya nakarinig ng isang uri ng engkanto na may kakayahang dayain ang sariling kamatayan. Kung ganon, bakit hindi mo kami hinanap ni Luna ng mga sandaling nagbalik ka sa totoo mong anyo? Tanong ni Isigani. Hindi ko kailangang gawin ang bagay na yon. Dahil nakatadhana ang iyong kaibigan na magkamit ng sungay ng sarangay. Ang tanging pagkakamali niya, hindi nagawa ang tamang proseso ng pagkuha nito. Tugon ng sarangay. Pinaliwanag nito ang sinasabing proseso na hindi nagawang maunawaan nila Isigani ng mga panahong nagpasya silang magpakahangal sa pagkuha ng sungay. Ang prosesong ito, nangangailangan ng presensya at pagpapakumbaba na pareho silang wala ng mga oras na yun. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting kinakain ng sungay ang kanilang mga enerhiya. Hindi naman po siguro lingid sa inyo na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ako naparito. Ang totoo, unti-unti na nga po akong kinukonsumo ng sungay. At sa bawat paggamit ko ng kakayahan nito, unti-unting nababawasan ang buhay ko. Wika ni Isigani. Muling inilapag ng sarangay ang kanyang mga kagamitan. Naglakad palabas ng kubo. Inaya ang binatang sumunod sa kanya. Kaagad namang lumakad palabas ng tahanan si Isigani. Wala itong kaalam-alam sa gustong gawin ng sarangay. Dinala siya sa isang disyertong may maitim na buhangin. Ang buhangin sa lugar na ito, mayaman sa pulbos na ginagawang bakal. Ngunit para magamit mo ang bakal, kailangan itong dumaan sa masuring proseso ng pagtunaw. Matapos mo itong tunawin, kailangan mong ilagay sa iyong landasan at hatawin ng hatawin upang lumabas ang purong metal. Pagpapaliwanag ng sarangay. Bakit mo naman sinasabi sa akin yung bagay na yan? Tanong ni Isigani. Makinig kang mabuti. Lahat ng sasabihin ko sa iyo tungkol sa itim na buhangin ay para sa iyo. Pag-uusap ng dalawa. Muling itinuloy ng sarangay ang kwento tungkol sa itim na buhangin. Sa oras na makuha mo ang metal, wala pa din itong pakinabang. Isa itong walang kwentang sangkap.
Halika, sumunod ka sa akin. Muling wika ng sarangay. Nanahimik na lang si Isigani habang nakabuntot sa malaking nilalang. Pumasok ang dalawa sa kubo at doon ay pinakita ng sarangay ang ginagawa nito. Napansin ni Isigani na gamit sa pagsasaka ang karamihan sa mga naroon, ngunit hindi pa tapos ang mga ito. Saan mo naman gagamitin yung mga pangsaka? Wala naman kayong pananim dito ah. Tanong ni Isigani. Kagaya lang ito ng tanong ko sa'yo. Para saan mo gagamitin ang isang bertude na alam niyong wala namang paggagamitan sa mundo ng mga tao? Kapamakan lamang ang maidudulot nito sa inyo. Tugon ng sarangay. Pinag-isipang mabuti ni Isigani ang sinasabi ng nilalang. Napagtanto, wala itong silbi sa mundo ng mga tao dahil nagagawa naman nila ang pang-araw-araw na gawain kahit wala sa kanya ang bertud ng sarangay. Inakala ng binata na doon magtatapos ang lintaya ng sarangay, ngunit muli itong nagsalita. Ang bawat gamit sa mundo may kanya-kanyang silbi sa tamang lugar at panahon. Hindi mo maaaring gamitin ang isang asarol sa putikan at hindi mo pwedeng araruin ang mabatong taniman. Wika ng sarangay. Dito na naunawaan ni Isigani na ang hawak niyang bertud may tamang panahon para gamitin. Parang huli na para sa akin yung mga natuklasan ko eh. Gayunpaman, wala akong pinagsisisihan sa nangyari. Dahil alam kong una pa lang, hindi na dapat namin kinuha ang bertud. Kahit na nakatadhana pa yan kay Luna. Wika ni Isigani. Mukhang tama ka. Wala din akong magagawa sa mga nangyayari. Ngunit isang bagay lang ang pwede kong maitulong sa iyo. Ako na ang bahala sa mga aswang sa baryo. Ituon mo ang mga nalalabi mong araw at lakas para gamutin ang mga kababaryo. Wika ng sarangay. Bagaman malungkot na balita ang narinig ni Isigani, nagpapasalamat ito dahil may isang nilalang na gusto silang tulungan sa paglutas ng kanilang problema. Salamat kung ganun kaibigan ha. Malaking tulong na din to para sa aming mga kababaryo. Ilan na lang kaming may kakayahan para ipagtanggol ang baryo namin eh. At kapag nalaman ng mga aswang na pugad ng bertudes yung lugar, siguradong hindi lang 10 ang darating. Ipapadala nila yung buong puwersa para ubusin kaming lahat. Wika ni Isigani. Alam ko, dahil kagaya niyong mga tao, ang mga aswang ay may ambisyon ding maging malakas. Kaya humayo ka na at bumalik sa inyong baryo. Huwag kang mag-alala. Susunod ako. Dala ang sapat na puwersang kakailanganin mo sa pakikipaglaban. Wika ng sarangay. Kagad namang nagpaalam si Isigani upang bumalik sa kanilang baryo. Kahit papano nabuhayan ito ng pag-asa na mailigtas mula sa kapahamakan ang natitirang kababaryo. Pagdating sa tahanan, kagad ibinalita ng binata ang nangyari sa kanyang ama. Natuwa ang matanda sa mabuting balita. Lumabas ito ng tahanan upang ipagbigay alam sa buong baryo ang kinalabasan ng misyon ni Isigani. Nang mga sandaling iyon ay kausap ni Mang Oscar
ang ilan sa kasapi ng konseho, kasama si Tatang Jonas at Manong Tala. Ito din ang unang pagkakataon na muling bumaba ng kapatagan ang matandang ermitanyo sa loob ng mahabang panahon. Kahit papano, pinagpapala pa din tayo ng Ama. Magsipaganda kayo dahil harapin natin ang paparating na panganib na dulot ng mga aswag. Tipunin niyo ang lahat ng natitirang Bertudes. Muling itayo ang depensa sa baryo at sabihin mong huwag mag-alala dahil may paparating na tulog. Wika ni Mang Oscar. Mukhang nakakuha ng malakas na kakampi si Isigani. Manang-mana talaga sa'yo ang anak mo, Oscar. Tugon ni Tatang Jonas. Walang duda, anak mo talaga si Isigani, Oscar. Bagaman hindi naging maganda ang kahihinatnan ng kanilang ginawa ni Luna, humana pa din siya ng paraan para matuldukan ng lahat. Kaya wag sana nating hayaang masayang ang sakripisyo ni Isigani. Kumilos na tayo! Wika ni Manong Tala. Kagad namang nagsikilos ang mga kasapi. Nang makalis na ang lahat, tinawag ni Mang Oscar si Manong Tala. Manong Tala, pasensya na ho kayo. Pero may ilang bagay lang akong nais itanong. Wika ni Mang Oscar. Alam ko kung ano ang itatanong mo. Oo, ako ang nagbigay ng pahintulot kay Isigani na pumasok sa teritoryo ng Sarangay. Kaya wala siyang kahirap-hirap na nakarating sa lugar. Wika ni Manong Tala. Mukhang naging maganda naman ang kinalabasan. Ngunit hindi pa rin natin maalis ang katotohanan na maaaring ito na ang huling laban na kasama ang aking anak. Wika ni Manong Oscar. Kung ito ang kanyang kapalaran, ngunit wala ka namang dapat ikalungkot at paghinayangan, Oscar. Bayani ang tingin ng mga tao sa iyong anak. At alam kong habang buhay nilang aalalahanin ang kanyang sakripisyo. Wika ni Manong Tala. Matapos magsalita ay tumawa ng malakas si Manong Tala. Bagay na labis ipinagtaka ni Mang Oscar. Bakit naman kayo tumatawa? Tanong ni Mang Oscar. Kung nakikita mo lang sana ang mukha mo, yun ba ang gusto mong marinig mula sa akin? Huwag kang mag-alala. Sa oras na ang sarangay na ang kumilos, walang mangyayaring masama sa anak mo. Magtiwala ka lang, Oscar. Tugon ni Manong Tala. Matapos ay naglakad na ito palayo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Matapos ang kanilang pag-uusap, dumating ang isa sa mga kababaryo. Ayon dito, nagsimula na namang muling manalanta ang mga aswang. Nakarating na sa mga ito ang balita ng pagpatay nila sa isa sa mga kasamahan. Magsipaghanda na kayo. Hindi magtatagal ay darating na sila. Magsisimula na ang laban. Hindi natin alam kung saan sila magmumula, kaya sabihan ng lahat na manatiling alerto. Wika ni Manong Oscar. Muling itinayo ng mga taga-baryo ang depensa. Nakitulong naman ang mga nakakatanda. Habang si Isigani, nanatili sa tahanan ni Manong Tala upang bumawi ng lakas para sa laban. Isigani, tandaan mo, hindi na ganong kalakas ang iyong katawan. Mahihirapan kang makipagsabayan laban sa mga aswang kung pisikal na aspeto ang pag-uusapan.
Wika ni Manong Tala. Alam ko po yun, Manong. At maaaring hindi na din sapat ang oras na meron ako. Kaya hanggat maaari, gawin natin ang lahat para mapigilan ng anumang napipintong kaguluhan. Wika ni Isigani. Ganun ba? O siya, mamaalam ka na sa mga taong mahalaga sa'yo. Wika ni Manong Tala. Hindi maunawaan ni Isigani kung bakit sa kabila ng napipintong kaguluhan, napakasaya ni Manong Tala. Nagtataka ako sa'yo, Manong eh. Bakit ang saya mo pa? Alam mo nang may paparating na panganib eh. Wika ni Isigani. Alangan namang magbukmuk ako. Alam mo, Isigani, minsan lang tayong dadaan sa landas na ito. Dagawa man nating makabalik, maaaring sa ibang katauhan na, o maaaring hindi na tayo tao. Kaya gawin mo ang lahat para maging masaya sa buhay na ito. Wika ni Manong Tala. Alam ko po, Manong. Kaya nga ginagawa ko din yung lahat eh. Para mag-iwan ng legasiya sa aking mga kababaryo. At sana sa gawaing ito, mag-iwan ako ng marka sa lahat. Wika ni Isigani. Kahit noon pa man, nag-iwan ka na ng legasiya sa ating mga kababaryo. Hindi mo lang nahahalata. Pero simula nang magkaisip at matuto kang maglakad, marami kang alaalang naiwan sa mga tao. Lalo na nang lagyan nyo ng lata ang tali ng kalabaw ni Manong Isko. Halos mabaliw ang matanda kakahabol sa kanyang alaga. Wika ni Manong Tala. Natawa si Isigani sa mga sinabi ng matanda dahil naalala nito ang kanilang mga kalokohan. Hindi naman kasi magandang alaala yan, Manong eh. Puro kalokohan yun eh. Muling wika ni Isigani. Para sa'yo, hindi magandang alaala. Pero para sa mga tao, ang mga kalokohang ginawa nyo noong kabataan ay walang katumbas. Kailanman ay hindi makakalimutan. Pero bakit nga ba natin pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan? Para kang namamaalam. Wika ni Manong Tala. Siguro nga, Manong. Sa kauna-unahan at sa kahuli-huli ang pagkakataon, makakasama ko kayo sa isang laban. Wika ni Isigani. Maaring sa kauna-unahan, pero sa uli, depende. Sige na, kumilos ka na. Anumang oras, maaari nang dumating ang mga kalaban. Wika ni Manong Tala. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, kaagad na ding bumaba sa baryo si Isigani. At saktong pagdating nito, nagtitipo na ang mga tao. Laking gulat ng binata nang magsilapitan sa kanya ang mga kababaryo. Nag-aantay sila ng susunod mong utos. Ito na ang panahon para ikaw naman ang mamuno, Isigani. Wika ni Mang Oscar. Hindi po ako magbibigay ng utos. Sa halip lalaban po ako kasama ninyo. Gawin na lang natin ang lahat para manalo at manatili tayong ligtas. Nang sa ganun, makabalik tayo sa kanya-kanyang pamilya. Tugon ni Isigani. Nagsigawan ang mga tao. Lalo na nang itaas ng binata ang kanyang kamay. Ilang minuto pa ay naglabasan ang mga kabataan. May dalang bulaklak. Isa-isang inabot kay Isigani. Hindi makapaniwala ang binata na makakatanggap siya ng ganong parangal mula sa mga kababaryo.
Maliban pa dito, nagsagawa ng piging ang mga ito bilang huling pagdiriwang. Nagkasiyahan ang mga ito ng buong gabi. Hanggang sa sumapit ang umaga natapos ang kasiyahan, inilikas nila ang mga kabataan, papunta sa tahanan ni Manong Tala. Walang elemento ang maaaring makapasok doon sa lugar dahil sa lakas ng proteksyong nakabalot sa paligid. Matapos mailikas ang mga ito, ay siya namang pagsisimula ng pag-atake ng mga aswang. Hindi na nagsayang pa ng oras si Isigani. Kagad nitong sinalubong ang puwersa ng mga kalaban. Napakarami ng napinsala ng mga ito sa mga karatig baryo. Walang pinipiling biktima ang mga ito. Mistulang balang ang mga aswang sa bawat tahanang madaanan at dinadapuan. Paniguradong walang natitirang buhay. Mga walang iya talaga. Humanda sila sa oras na magpang-abot kami. Wika ni Isigani. Isinaayos nila ang mga bangkay sa baryong iyon. Kagad na ding sinundan ang pinuntahan ng mga kalaban. Napansin ng mga ito. Unti-unti silang lumalapit sa kanilang baryo. Mas mabuti sigurong antayin na lang natin sila sa baryo dahil doon din naman sila pupunta. Wika ni Tatang Jonas. Pwede nating gawin yon. Pero nakakaawa yung mga madadaanan nila. Tugon ni Isigani. Tama si Isigani. Kailangan mapigilan natin sila habang hindi pa nadadagdagan ng pinsalang nagagawa ng mga yada. Wika ni Mang Oscar. Matapos ang pag-uusap, nagkasundo ang mga itong magkahiwa-hiwalay. Umuwi si Tatang Jonas sa baryo. Samantalang si Tomas, Mang Oscar at Isigani naiwan sa lugar na yun. Sinundan ng mga bakas ng kalaban. Hanggang sa hindi nagtagal, nagpang-abot ang mga ito. Laking gulat ng binata nang biglang maglabasan ang mga nilalang. Hindi inaasahan ni Isigani ang biglaang pagpapakita ng mga ito. Ngunit hindi rin umubra ang kanilang mga plano dahil kay Tomas. Hindi ko inaasahan yung puwersa ng kalaban ah. Nagkalat sila sa paligid. Wika ni Tomas. Mabilis namang kumilos ang mga ito para hanapin ang ilan pa sa mga kalaban. Hindi pa man nakakalayo si na Isigani nang muli na naman nilang makasalubong ang ikalawang pangkat na noon ay nasa kalagitnaan ng pananalakay sa mga tao. Walang pagdadalawang isip na ginamit ni Isigani ang bertud ng sungay ng sarangay para tuluyang matapos ang laban. Nang maramdaman ng mga ito ang presensya ng kalaban, biglang nagsipulasan ang mga aswang palayo. Napakabilis kumilos ng mga ito na hindi magawang habulin nila Tomas. Pinili nilang pabayaan na muna ang mga ito. Ang mahalaga, nalaman na nila ang presensya ni Isigani. Hindi na sila mangangaspang sumalakay. Malamang sa kasalukuyan. Nagsisipag-atrasan na din ang ilan sa kanilang mga kasama. Tara na. Kailangan na natin bumalik sa bayan para ipaalam kina tatay ang nangyari. Wika ni Tomas. Pagdating sa baryo, nakahinga ng maluwag si Isigani dahil kumpleto ang kanyang mga kasamahan. Wala pang nababawas sa kanilang bilang. Sa pagkakataong ito, maaaring nag-atrasan sila dahil sa takot sa sungay ng sarangay. Pero huwag tayong magpapakampante dahil mga aswang ang kalaban natin. Wika ni Isigani. Nauunawaan ko, Isigani. Pero sa ngayon magpahinga ka muna. Alam ko ang katotohanan tungkol sa tangan mong bertud.
Sa tuwing gagamitin mo yan, hinihigop nito ang bahagi ng iyong enerhiya. Wika ni Tomas. Oo, tama ka nga Tomas. Ito nga nangyayari sa akin. Ngunit wala na akong pangamba dahil alam ko nang mangyayari talaga to. Ang mahalaga lang, tapusin ang kaguluhang ito bago ko mamaalam sa mundong ibabaw. Wika ni Isigani. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka pa naman mamamatay eh. Kaya itigil mo yan, Manong Isigani. Wika ni Tomas. Ito ang katotohanan, Tomas, at wala tayong magagawa sa ganung bagay. Gustuin man natin o hindi, yon ang aking kapalaran. Wika ni Isigani. Tahimik lang si Manong Tala. Napansin ni Isigani ang kakaibang kinikilos ni Manong Tala, kaya naman nagpasya siyang kumprontahin ito. Manong Tala, maaari ko po ba kayo makausap? Wika ni Isigani. Oo naman. Bakit? Anong problema? Tanong ni Manong Tala. Nung nakaraang araw ko pa napapansin yung pagtawa niyo eh. Ano po ba talagang meron? Tanong ni Isigani. Yan ba ang iniisip mo simula ng nakaraang araw? Wala kang dapat alalahanin, Isigani. Magiging maayos ang lahat. Huwag mo masyadong pinapasan ang mga alalahanin sa iyong balikat. Dahil kung tutuusin, hindi mo kasalanan ang mga nangyayari dahil hindi mo ito ginusto. Wika ni Manong Tala. Hindi ko ginusto, Manong. Kung hindi dahil sa akin, wala tayo sa kalagayang ito at wala ako sa katayuang ito. Hindi ko maiwasang mag-alala, hindi lang para sa akin, kundi maging sa mga kaibigan at pamilya. Sa oras na mabigo ako, isa-isang mamamatay ang aking mga kababaryo. Ang totoo, hindi ako natatakot mamatay. Ang kinakatakot ko, kung sinong titingin sa mga kaanak ko. Wika ni Isigani. Sa oras na iwanan mo ang iyong mga kaanak, panandalian silang malulungkot. Pero ikaw, hindi mo na yun malalaman dahil naroon ka na sa lugar kung saan wala ka ng ibang mararamdaman kung hindi ang saya. Samantalang sila, araw-araw ka nilang maaalala, araw-araw silang iiyak sa iyong lamay hanggang sa mailibing ka. At sa oras na iyong libing, bubuhos ang pamamaalam at luha ng mga kaanak mo para sa iyo. Kaya ngayon sabihin mo, sino ang dapat mong alalahanin? Sarili mo o ang mga kaanak mo? Tanong ni Manong Tala. Biglang napaisip si Isigani. Ngunit alam niyang nagbibiro lang ito. May mas malalim na dahilan ang pagtawa ng matanda. Alam ko pong nagbibiro lang kayo sa mga sinasabi niyo eh. Kaya pakiusap, Manong. Sabihin niyo po ang katotohanan. Tanong ni Isigani. Kagaya ng dati, talagang nahuhuli mo ako. Ang totoo kaya sinabi kong wala kang dapat alalahanin dahil hindi ka naman mamamatay nang dahil sa sungay ng sarangay. Lalo pat naging kaibigan mo ang nilalang na pinagkunan nito. Wika ni Manong Tala. Pinaliwanag nito ang lahat tungkol sa sumpa. Ayon dito, magkaiba ang naging kapalaran nila ni Luna dahil naging mas maras ito kung ikukumpara kay Isigani. Ginamit ng binata ang kapangyarihan ng sungay upang makapagligtas ng buhay nang walang pag-aalinlangan. Napagtibay nito ang bigkis sa pagitan nila ng may-ari ng sungay sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikipagkasundo. Sinasabi ko na nga ba may tinatago ko eh.
Pero alam mo Manong, nararamdaman ko na to eh. Dahil hindi ako nakaramdam ng panghihina nung ginamit ko kanina yung sungay ng sarangay. Pero ayoko pa rin magpakampante. Wika ni Isigani. Kaya nga dapat wala kang ipag-alala. Ibigay mo ang lahat ng makakaya mo sa labang ito. Saka mo na isipin ang ibang bagay. Kailangang maialis ang panganib para walang maging pangamba ang mga tao sa paligid. Wika ni Manong Tala. Huwag kang mag-alala Manong. Yan po mismo ang gagawin ko. Humanda sa akin yung mga aswang na yan. Dahil hindi ako magpipigil sa pagkakataong ito. Wika ni Isigani. Yan. Yan ang kanina ko pang inaantay. Wika ng saranghay. Laking gulat ni Isigani nang marinig ang boses nito. Nasaan ka? Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Isigani. Nagtaka si Manong Tala kung sino ang kausap ni Isigani. Oh, ay sinong kinakausap mo? Hindi naman ito pinansin ng binata. Muling pinakinggan ang sinabi ng saranghay. Simula nang makipagkasundo ka sa akin, hindi na ako humiwalay sa'yo. At huwag kang mag-alala. Hindi ako nakikita at naririnig ng ibang tao. Kaya kausapin mo ko sa pamamagitan ng isipan bago ka pa pagkamalang nasisiraan ng ulo. Tugon ng sarangay. Nilingon na Isigani si Manong Tala at kinausap. Wala naman po Manong. May bigla lang ako naalala. Maiwan ko na po muna kayo. Kailangan kong kausapin ang ating mga kasama. Wika ni Isigani. Sabay lakad papunta sa kinaroroonan ng ama. Kinakausap nito ang mga kasamahan. Kinukondisyon ang isipan sa paparating na laban. Hindi ito ang unang pakikipagtuos nila sa mga aswang. Ngunit hindi pa rin nawawala ang takot sa kanilang mga isipan. Wala kayong dapat ipag-alala sa labang to. Dahil titiyakin ko ang ating tagumpay. Hanggat maaari, mas maganda kung walang mapapahamak. Wika ni Isigani. Alam kong malakas ka Isigani, pero paano kaming mahihina? Madaling sabihin yan para sa'yo eh. Dahil may taglay kang lakas mula sa mga elemento. Pero para sa amin, mahirap na panghawakan na kaya mo kaming iligtas. Lalo na't sobrang dami ng kalaban. Wika ng isa sa mga kababaryo na itago na lang natin sa pangalang Arman. Magtiwala ka sa akin Arman. Dahil nasa panig natin ang nilalang na minsang nagbigay ng sumpa sa baryong to. Wika ni Isigani. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nang ikumpas ni Isigani ang mga kamay, nagpakita sa kanila ang tunay nitong anyo. Ang saranghay. 10 talampakang nilalang na may hawak na palakol sa magkabilang kamay. May mga palamuting ginto ang sungay nito. At sa magkabilang braso, may nakapalupot na gintong kadena nakakabit sa braso ni Isigani. Hindi makapagsalita ang mga taga-baryo dahil sa pagkamangha. Lalo pa nang malaman nila, gabay na ni Isigani ang nilalang. Ngayon, nawala na ang pag-aalinlangan ko. Alam kong sa pagkakataong ito, mananalo tayo. Wika ni Arman. Nagsigawan ang mga taong bayan. Kasabay ng hiyawang ito, itinaas ng saranghay ang kanyang palakol. Mula naman sa himpapawid, lumabas ang napakaraming kubot. Kamuntikan magtakbuhan ang mga tao nang isa-isa itong nagsipaglapagan sa kanilang harapan. Nagbuka ang mga pakpak. Sandali lang mga kasama, huwag kayong matakot sa kanila.
dahil nasa panig natin ang mga nilalang na ito. Hindi lang aswang ang makakalaban natin sa pagkakataong ito. Nakarating sa akin ang ulat na may isang pangkat ng mga itim na engkanto ang sasama sa mga kalaban. Wika ni Isigani. Ang impormasyong ito nagmula sa kanilang tagamasid. Ayon pa dito, ang puwersang nakaharap nila ay pawang mga pauna lang ng kabuang puwersa ng kalaban. Hindi iilang aswang ang kalaban natin dito, kundi isang buong angkan ng mga aswang. Wika ni Isigani. Hindi lang ang mga kubot ang darating. Mag-antay kayong sumapit ang paglubog ng araw. Nang makita nyo ang karagdagang puwersang mula sa kanlurang dome. Wika ng Saranghay. Ang tinutukoy nito ay ang angkan ng mga sentor na malapit sa kanilang angkan. Kinikilala sila bilang mga bathala. Ang mga sentor? Sigurado ka ba, kaibigan? Tanong ni Isigani. Kung ano ang narinig mo sa akin, yon ang katotohanan. Hindi ako nagsasayang ng laway na makipag-usap sa matandang taong ibon na hari ng 4 na dome. Kung hindi niya ako papayagang hiramin ang puwersa ng mga sentor. Wika ng Saranghay. Tama ba ang aking narinig sa iyo, Saranghay? Nakausap mo ang hari ng 4 na dome. Ano nang itsura ni Remus? Wika ni Manong Tala. Napalingon si Isigani sa matanda dahil sa tinawag nito ang pangalan ng dakilang taong ibon. Tinawag mo lang sa pangalan na Remus, hindi ka ba kinikilabutan? Tanong ni Isigani. Bakit naman ako kikilabutan sa nilalang na inaruga at pinalaki ko? Kilala ko ang bawat kilatis ng balahibo ng nilalang na yon, kaya wala akong dapat ikatakot sa kanya. Wika ni Manong Tala. Ilang taon ka na ba, Manong? Sobrang tanda na ni Apo Remus ah. Wika ni Isigani. Ang mga garuda isinisilang sa pamamagitan ng kanilang mga lagalas na balahibo. Nangyayari ito tuwing 5,000 taon. Mahabang kwento. Basta isasalaysay ko sa iyo ang lahat. Wika ni Manong Tala. Kagad namang lumapit si Isigani sa matanda. May malalakas palang kaalyado. Bakit mo pa inayaang umabot sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Isigani. Aba, problema ko ba to? Ang sabi ko sa inyo, gagabay lang ako pero hindi ako makikisali. Wika ni Manong Tala. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumubog na ang araw. Unti-unti nilang naririnig ang tunog ng mga tambol. Nandito na ang mga sentor. Magbigay daan kayo at paniguradong isang buong hukbo ang paparating. Wika ng Saranghay habang nakaupo sa malaking puno. Nakatayo sa tabi ni Isigani habang inaantay ang pagdating ng mga sentor. Ito din ang unang pagkakataon ng ilang mga taga-baryo na makita ang maalamat na nilalang. Ni Sainagap, hindi nila inakalang makikita ng harapan. Pagpupugay sa dakilang Saranghay, naparito kami sa iyong kahilingan. Wika ng hari ng mga sentor. Salamat sa pagpapaunlak, kaibigan. Ipinatawag ko kayo dahil magsisimula ang malaking digmaan. Malaking hukbo ng mga aswang ang susugod sa bayan ng mga tao.
Hindi na din lingid sa kaalaman nyo na ang baryong ito ay kanlungan ng malalakas na Bertudes at katuwang sa pangalaga ng balanse ng mundo. Kaya kailangan natin silang ipagtanggol. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Nga pala yung susunod ay last episode na. Kung gusto nyong i-upload natin yung kwento, comment lang ng #game. Maraming salamat mga kabayan sa patuloy na suporta.